Sino ba nagpapatay kay Percy Lapid? Di ba si Gerald Bantag? Sino ba boss ni Gerald Bantag? Di ba si Rodrigo Duterte? Wala lang mga ebidensya na magtuturo kay Rodrigo Duterte. Pero ang paniniwala ng ilan sa mga malapit kay Percy Lapid, ayon sa kanila, hindi sila naniniwala na si Gerald Bantag lamang ang nasa likod ng pagpapapatay kay Percy Lapid. At kung mapapatay man ako, si Top 1, kung mapapatay man ako, naniniwala ako na ang nasa likod ng pagpapatay sa akin, kung sakasakaling mangyari yan, ay ang mga binabanatan ko dito sa ating programa. Marami sila. Kaya hindi natin alam kung ito bang si Rodrigo Duterte, si Gerald Bantag, si Arnulfo Teves, si Apollo Kibuloy. Merong kasabihan, birds of same feathers flock together. Kaya tingnan nyo po yung commonality ng mga tao na ito. Lahat po ng mga ito ay sumusuporta kay Rodrigo Duterte na inaakusahan ng crimes against humanity sa International Criminal Court. At ang mga sumusuporta na ito, na sina Gerald Bantag, Arnulfo Teves, Apollo Kibuloy, ay mga nagtatago sa batas sa kasalukuyan. Mga wanted po sila. Salamat na lamang at itong si Arnulfo Teves, nahuli na po ito ng ating otoridad sa Timor-Leste. And hoping na ma-deport back dito sa Pilipinas soonest possible time. At harapin ang kanyang kinakaharap na problema sa ibinibintang sa kanyang pag-mastermind sa pagpapapatay kay Governor Roel Degamo noong March 4, 2023. At siyam na iba pa. Kasama po ng mahigit sa 10 taong nasugatan. Kasama din po sa haraping kaso ni Arnulfo Teves ay ang kasong multiple murder na nangyari noong 2018. Ganyang uri, merong supporter, itong si Rodrigo Duterte. At itong si Rodrigo Duterte, bagamat wala pong kaso ito sa Pilipinas, makailang beses po itong umamin na siya po'y mamamatay tao, gumagamit ng pondo ng bayan para magpapatay ng tao. Inamin niya po yan sa harapan ng publiko. Hindi po yan kwento-kwento lamang. Yung pagpapapatay sa tao, inamin niya using confidential funds sa kanyang programa sa Gikan ng Masa. Yung sinasabi niyang napatay niya, inamin niya sa harapan ng international community. Bakit? Merong reporter doon na nagtatanong sa kanya, foreigner. At sinabi niya, hindi niya mabilang kung ilang bala ang pinatama niya doon sa tao. Kaya mamamatay tao itong si Rodrigo Duterte. Ngayon, kumakaharap sa crimes against humanity. But before that, puntahan muna natin ang kanyang best friend na si Apollo Kibuloy na ngayon ay nagtatago na. Ang lakas ng loob nitong maghamon dati na dalhin sa proper forum. Ngayon sinampahan siya ng kaso sa korte tapos nagtatago na. Sabagay, bailable pa naman itong kaso. Kaya ang gagawin lamang dyan ng kanyang abogado ay piyansahan. Pero bago mapiyansahan, dapat mahuli muna siya. Hindi pa pwedeng magpapiyansa siya nang hindi pa siya nahuhuli. O, kaya panoorin po muna natin ang balita na ito, mga tol. Dinala na ng mga tauhan ng NBI sa Davao City ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero ni anino ng pastor, wala po silang nadatnan. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon, exclusive. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ang pakay nila, ihain ang dala nilang arrest warrant sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir, na nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Nagtungo rin ang mga otoridad sa Prayer Mountain at sa Samal Island. Pero ni anino ni Kibuloy, wala. 2 arrest warrant ang inilabas laban sa pastor. Tig-isa para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Pareho yung bailable. Kanina, sumuko sa NBI ang 3 sa 5 pang kasama ni Kibuloy sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila. Di ka ba nahihiya, Apollo Kibuloy? Yung mga co-accused mo,
matapang na hinarap ang kanilang kaso, sumuko at nagpiyansa. Tapos ikaw namumuno ka dito sa organisasyon na pinamumunuan mo, ikaw pa yung duwag na harapin ang kaso mo. Nak ng teteng na yan, you must lead by example. Kung nagagawa ng mga tauhan mo na sumuko, harapin ang kaso nila, dapat ikaw mismo ginagawa yan dahil ikaw yung leader nila eh. Pero ikaw pa yung ngayon ay nagtatago. Ng tig 80,000 pesos. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. Tiniyak naman ng Davao City Police na oras na mahuli si Kibuloy, walang special treatment para sa kanya. Wala kaming pinipilingan, ma'am, ano, kung prominente ba na siyang tao or ordinary. And sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow. Mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby rin ang Davao City Police sakaling kailangan nilang samahan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ganito kasi ang sitwasyon dyan, mga tol. 2 arrest order meron kinakaharap itong si Apollo Kibuloy sa Pilipinas. Una, yung sa Senado. Ito po ay magi-implement ang Sergeant at Arms. But unfortunately, until now, hindi nakipag-coordinate ang Sergeant at Arms sa Davao City Police Office. Buti na lamang, bagamat na-delay ang paglalabas ng warrant of arrest dito kay Apollo Kibuloy, nangyari na korte na mismo ang nag-uutos ngayon para po siya ay hulihin sa mga paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse sa madaling salita. O ituloy po natin ang panonood dito sa balita. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na paharapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang mga tauhan ng NBI sa Davao City para maaresto ang pastor. Kung hindi siya mahuli sa panahon yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibawang arrest warrant alinsunod sa batas. Ayon sa mga tauhan ni Kibuloy, ilang araw na rin nilang hindi nakikita ang pastor. Pero base sa kanilang impormasyon, nasa Davao City lang ito. Duwag itong si Apollo Kibuloy. Matapang ka lang pala, Apollo Kibuloy, magsalita. Akala ko ba appointed son of God ka? Meron bang nagmamay-ari ng kaluluwa at sanglibutan ng takot? Naku ng teteng na yan. Si Tapon nga, di natatakot mamatay. Tapos ikaw, appointed son of God. God, takot na takot ka ngayon sa kaligtasan mo. Ipatunayan mo ngayon na matapang ka by facing these charges na inaharap mo ngayon sa korte. Kasama na yan sa Senado. Ngayon, balik po tayo dito po sa ICC. Ang ICC po, siyempre, International Criminal Court, na mamaya panonoorin natin para mas maging malawak ang kaalaman po natin dyan, ay sinabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes, ayon sa kanyang informative guess, na ang warrant of arrest daw nitong si Rodrigo Duterte ay maaaring lumabas ngayong second quarter ng taong ito. Abril na po ngayon. Second quarter na po. Kaya titingnan po natin kung ito bang si Antonio Trillanes ay nagsasabi ng totoo o nambobola lamang ng taong bayan. Kasi alam naman natin ito na may intention po itong tumakbo sa pagka-mayor sa isang syudad dito po sa National Capital Region. O ito pa, baka sabihin ninyo, kwento-kwento ka na naman. Lahat po ng sinasabi po natin dito nakabase po sa balita. Kaya panoorin po natin ang balita na ito. International Criminal Court investigators were able to gather enough evidence against former President Rodrigo Duterte when they visited the country in December. This, according to a Philippine Daily Inquirer report citing former Senator Antonio Trillanes IV. In a message to the Inquirer, Trillanes said ICC investigators already have what they need as far as the principal accused are concerned. The principal respondents to the Crimes Against Humanity case pending before the Hague-based court include Duterte and former Philippine National Police Chief, now Senator Bato de la Rosa. In a media forum, Trillanes said a warrant of arrest could come very, very soon, citing what he called inside information. According to Duterte's former spokesperson, Harry Roque, no amount of evidence can give the ICC jurisdiction over the Philippines, insisting that the preliminary investigation